Ang Indonesia ngayon ay may kinakaharap na isang napakalaking problema. Ito po ay ating pag-usapan sa ating global news. So, mga sangga, itong Indonesia ngayon ay napabalita, okay, sa international na mayroon pong isang katakot-takot na kinakaharap. At nako, mga sangga, ito, matindi po ito, but bago po tayo magsimula, kung kayo ay nanonood dito sa YouTube, pakicheck po muna kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. Sa ibaba po ng video na ito, may makikita po kayong subscribe button. So, pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Again, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo ay nasa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, ito na nga guys. Dito na po tayo. Interesado ako sa topic na to, mga sangkay. El Nino could doom Indonesia's rare tropical glaciers by 2026. Itong glaciers na ito, mga sangkay, ito po yung mga yelo na para po siyang ilog. Ganun po siya kadami. Malawak din po siya, mga sangkay. At ito po ay sumusuporta din po sa ating planeta na kahit papano hindi po tayo maging sobrang mainit dahil magkukos po ng malaking damage sa ating planeta kung mawawala po yung malalawak na yelo, yung mga gabundok na mga yelo, maladagat na mga yelo, mga sangkay. So, itong El Nino raw, kasi maniwala po kayo o hindi, mga sangkay, ito galing po ito dito sa Reuters. Ngayon, maniwala kayo o hindi, ang El Nino di umano ay nagaganap na sa karagatan at papunta na po ito sa kalupaan. So, mabigat po ito, El Nino could doom. Ibig sabihin, ito daw po ang wawasak sa rare tropical glaciers ng Indonesia by 2026. At napakadelikado na ito para po sa bansa nila. At syempre, hindi lamang po sa bansa nila. Diyos mio marimar, lahat po tayo. Kaya nga, mga sangkay, ito po ay kaganapan ngayon sa ating planeta na talagang namang nangyayari po kung ano po ang mga nakasulat sa salita ng Diyos o sa Biblia. Okay? Two of the world's few tropical glaciers in Indonesia are melting. Grabe, oh. Natutunaw na po, mga sangkay. Their eyes under threat to vanish by 2026 or sooner. So itong mga yelo daw umano ay nasa banta po na kung saan may panganib na ito po ay mabura by 2026 or sa mas madali pang panahon. Ibig sabihin, pwede pang mas mapabilis dahil po sa El Nino. Ayun po, as an El Nino weather pattern, ito na nga, mga sangkay, papunta po ito sa dry season ng Southeast Asia nations. Ito, mga sangkay, hindi po tayo ligtas dito, itong El Nino. Pero, ito po yung good news for us dito sa Pilipinas. Kasi ayon po sa mga matatalino, ang Pilipinas po ay hindi maapektuhan, of course, maapektuhan po tayo. Pero yung malala pong epekto nito ay hindi po tayo ganun ka hindi madadali. Pero may epekto pa rin sa ating bansa na kahit pa paano matindi. Kailangan pa rin po natin mag-ingat talaga. Pero para po sa mga lugar, kagaya po ng Indonesia, I'm sure ang dahilan kung bakit kahit papano hindi po mainit sa Indonesia, mainit na rin po talaga yung panahon ngayon, ay dahil po dito sa glaciers. Itong mga yelo, na malailog na mga yelo, ito nga, mga sangkay, ito yung sample, oh. Marami na po sa mga area, doon ang natunaw na po. Oh my goodness. I hope na nagigets nyo po ako kung bakit ko ito ibinablog. I hope na nakikita nyo yung point ko. Okay? Talagang it is written in the Word of God. Kung magbabasa lamang po kasi talaga tayo sa Biblia, hindi na po tayo magugulat sa mga ganitong event na nangyayari ngayon sa ating planeta.
Indonesia, home to a third of the world's rainforest. Grabe, no? After Brazil and Congo. Grabe pala itong Indonesia, no? Matindi pala, oh. Third of the world's rainforest. Sila po yung kasunod sa Brazil at Congo. Matindi pala itong Indonesia dito po sa Southeast Asia. Expect that the dry season could run until October as El Nino. Ito until October. As El Nino increases, the risk of forest fires and threatens supplies of clean water. Ito po yung malaking problema. Mahaba-haba pala itong balitang to. Pero try natin basahin lahat, mga sangkay. While the agency has warned that the Pacific weather phenomenon could make this year's dry season the most severe, pinakamalala daw, mga sangkay, since 2019, one of its climate researchers said it could also imperil Indonesia's 12,000-year-old tropical glaciers. Ito daw po ay makakapinsala, matutunaw. Alam niyo mga sangkay, nakala po natin Indonesia lamang maaapektuhan nito. Pag natutunaw po yung mga yelo, yung mga malalawak na yelo sa iba't ibang parte ng ating mundo, apektado po ang lahat. Sa Pilipinas pa lang mga sangkay, tingnan nyo ang nangyayari sa ating bansa. Pag umaraw, sobrang init. As in, sobrang init po talaga. Nangangagat po yung init ng panahon. Diba? Ito, the glaciers might vanish before 2026 or even faster. My goodness, pwede pang mapabilis ito. Pwede pang mas... Ay, nako. Sana naman, no? Let's pray. Or even faster, sabi po ito ng mga eksperto. And El Nino could accelerate the melting process. Not good, guys. Hindi po talaga ito maganda, itong nakikita natin. Nakikita naman po natin, di ba? Iba't ibang bahagi ng ating mundo, nasusunog na. Tapos yung mga yelo natutunaw na. Anong senyales ito? Anong senyales ito? Well, kung nagbabasa po kayo ng Biblia, you will understand kung ano po itong nagaganap sa ating planeta. And my advice is this: serve God. Paglingkuran mo si Lord habang may panahon pa. Alam nyo, thankful nga ako mga sangkay kasi meron po tayong social media na kung saan pwede ko ditong i-share sa inyo kung anong nagaganap sa ating planeta. Nang sa ganun maging aware po tayo na hindi na po normal ang nagaganap sa ating mundo. Okay? So, I hope, I'm praying, no? Na itong Indonesia kahit papaano makalusot sa ganitong pangyayari. But then again, it's important to know that we are living, guys, sa panahon na kung saan marami na pong panganib ang nagaganap sa ating mundo. Remember, yung nangyari sa Hawaii. Diba? Yung nangyayari sa Canada. Yung nangyayari sa USA. Yung nangyayari sa Europe. Yung nangyayari dito sa Asia. Hindi na po normal ang ating panahon at hindi po, kahit po sabihin ng mga mayayaman na hindi meron naman kaming mga bunker, yung meron kaming mga tataguan. No. Basahin mo ang Biblia. Ayun, may Bible ako mga sangka. Ano? Basahin mo yung Word of God. Wala pong makakaligtas sa hagupit ng ating Panginoon. Alam niyo ang kaligtasan lang? Yung salvation ay na kay Jesus lamang. Sabi ng Bible, di ba? Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi naman po ito Bible study, guys. Pero ito lamang po ay reminder sa lahat that there is God na gumagalaw sa panahon natin ngayon at lahat po ng nangyayari sa ating mundo ngayon nakabase po sa Word of God. Okay? Nakabase po sa Biblia. At kung hindi po tayo mag-iingat at babaliwalain po natin ito, baka pagdating ng isang araw, pagsisihan po natin ang lahat ng ating mga nagawa. Okay? Nakakatakot
itong nangyayari sa Indonesia at sa ating mundo. Okay, pero para sa ating mga naglilingkod sa ating Panginoon, hindi dapat po tayo matakot. Bagkus lalo po natin pagtibayin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon at palalimin ang ating relationship sa ating Diyos. Alright, so ako na po ngayon ay magtatapos. Ano po ang inyong komento tungkol po sa nangyayari? I-comment po sa ibaba. And now, I invite you guys to please i-subscribe nyo po itong aking YouTube channel. Itong Sangkay Revelation ako, marami po tayong pinag-uusapan dito. Sa YouTube po itong mga Sangkay, i-subscribe nyo po. Tapos i-click ang bell at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.